Isang traffic lang sana sa hapon ang inaasahan ng lahat sa highway na iyon. Pero nang harangin ng pulis ang lalaking nagmamaneho ng sobrang bagal at makita ang laman ng puting sobre sa kamay nito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin at imbes na tiket ang ibinigay ng pulis, saludo ang isinukli niya. Mahabang hanay ng sasakyan sa kalsada, hapon, papalubog ang araw, kulay ginto ang langit. Naiipit sa gitna ng pila ang isang lumang sedan. Nakasakay dito si Miguel Migs Villanueva, 35 anyos, nakapulang t-shirt, mahigpit ang kapit sa manibela. Naka-hazard siya. Nasa 20 to 30 kph lang ang takbo niya sa expressway na dapat ay 60 pataas. Ano ba yan ang bagal? Sigaw ng driver sa likod, bumubusina. Kuya, kung di ka marunong magmaneho, umusog ka. Sigaw pa ng isa. Naririnig ni Migs ang lahat, pero hindi siya bumibilis. Sa halip, lalo pa niyang hinahawakan ang manibela, parang kahit ang paghinga niya ay sinusukat. Sa passenger seat, nakapatong ang isang puting sobre, bahagyang gusot na sa kakahawak. Ilang oras pa lang sa kanya, pero pakiramdam niya, ilang taon na ang bigat nito sa buhay niya. Huwag kang lalampas ng 40 dito anak, tandaan mo yan. Parang naririnig niya ang boses ng nanay niya sa isip. Isang maling apak, buhay ang mawawala. Napapikit si Migs saglit. Huwag isipin, sabi niya sa sarili. Pero sa tuwing titingin siya sa linya ng kalsada kung saan siya ngayon dahan-dahang dumadaan, hindi niya maiwasang maalala kung anong nangyari 15 taon na ang nakalilipas. Sa unahan ng trapiko, napapansin na ng mga traffic enforcer at pulis ang kakaibang bagal ng isang sasakyan. Sir, ayun po oh, siya po yung nagkokos ng build-up, ang haba na ng buntot sa likod. Tumingin si PO2 Mark Ramos, nakaasul na uniforme, sanay sa init ng kalsada. Sa ganitong oras pa talaga magpapabagal. Iritado niyang sambit, baka lasing o antok. Tara, usisain natin. Sumakay siya sa motor, umikot sa gilid ng mga sasakyan at sa wakas nakabuntot sa likod ng sedan. Pinailaw niya ang sirena, maikling wang-wang lang, sabay hand signal na tabi sa gilid. Nang mapansin ni Migs ang pulis sa side mirror, lalo siyang kinabaan. Mabigat ang dibdib, pero wala siyang choice. Dahan-dahan siyang kumabig sa shoulder at huminto. Sa likod, nagsitigil din ang ibang sasakyan. May iba pang nagbubusina, may nag-aabang lang. Bumaba si Ramos sa motor, lakad pulis, seryoso ang mukha, lumapit sa bintana. Boss, tawag, katok sa salanin, pwede pa sunod mo, baba muna tayo. Dahan-dahang binaba ni Migs ang bintana, kita ang pawis sa noo niya kahit hindi pa ganoon kainit. Sir, mahinang bati niya, pasensya na po kung... Alam mo bang obstruction ka na sa highway na to? Putol ni Ramos. Kontrolado pero halatang may inis. Ang bagal ng andar mo. Tignan mo, halos tumigil na yung daloy ng sasakyan. Pa-driver's license po o RCR ng sasakyan. Dagdag nito, inaabot ang kamay. Nanginginig na inabot ni Migs ang pitaka at kasama nito walang malay na naisama ang puting sobre. Ilang saglit, hawak na ni Ramos ang lisensya at ang sobre. Anong nasa loob nito? Tanong ng pulis na patingin sa kanya. Dokumento lang po sir. Sagot ni Migs, imiwas ng tingin. Galing lang po ako sa City Hall. Teka, bukas na ha? Sabi ni Ramos. Mamaya na natin pag-usapan to. Una sa lahat, ilalarawan mo ba bakit parang kabagalan mo ay parang naglalakad sa luneta?
Huminga ng malalim si Migs. Ramdam niya ang mga matang nakatingin mula sa ibang sasakyan, kabilang na ang babaeng nakapula na may hawak na aso at dalawang lalaking nakasandal sa kotse sa likod. Parehong nakadilaw at berde ang shirt, nakamasdid, nag-aabang ng esena. "Sir, maingat na," sabi ni Migs. "Hindi po ako lasing. Hindi rin po sira ang kotse ko. Sinadya ko po talagang dahan-dahan dito." "Bakit? Para sumikat? Para ma-viral?" "Boss, trabaho namin magbantay ng kalsada, hindi magbilang ng views mo sa social media." Napayuko si Migs. Naramdaman niyang namumuo ang luha sa mata. "Sir," bulong niya, "kasi po 15 taon na po ang nakalilipas sa eksaktong bahagi ng kalsadang ito. Dito po namatay ang nanay ko." Napatigil si Ramos. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Flashback, 15 taon ang nakaraan. Mainit na hapon. Mas bata si Migs, 20 anyos, bagong graduate, excited makakuha ng trabaho. Kasama na ang nanay niyang si Teresa, isang barangay nurse, nakasakay sa jeep pauwi galing health center. Nasa gitna sila ng highway nang biglang may humahangos na bus sa likod. Sobrang bilis, halos lumilipad, walang pakialam sa speed limit. "Ma, ang bilis ng bus oh," sabi ni Migs. "Yan ang sinasabi ko sa iyo palagi," sagot ni Teresa, mahigpit na yakap sa bag. Kapag hindi marunong maghinay, ang kalsada nagiging sementeryo. Maya-maya, may narinig silang sigaw at malakas na preno. Prit! Kasunod ang bangga ng bakal sa bakal. Sa harap nila, bumangga ang bus sa concrete barrier, nag-slide at parang sasampa sa kabilang linya kung nasaan ang mga sasakyan. Ang mga tao sa jeep nagtitilian. Pero si Teresa imbis na magtago, sumigaw. "Migs, dito ka! Huwag kang lalabas!" Umakson siyang bumaba ng jeep. "Ma, wag! Delikado!" sigaw ni Migs. Pero napakabilis ng pangyayari. Tumalon si Teresa mula sa jeep, tumakbo papunta sa gilid kung saan may nag-aabang na isang maliit na sasakyan. Isang sedan na halos masagasaan ng gumugulong na bus. Sa loob ng sedan, may nakitang pulis si Migs noon. Duguan ng noo, nahihilo, hindi makagalaw. Sa likod may isang batang umiiyak. Si Teresa nahit walang proteksyon, tumakbo at sinubukang hilahin ng bata palabas. Inabot niya ito sa isang lalaking tumulong, sabay sigaw, "Dali! Layas!" Sa ilang segundo, nakita ni Migs ang bus na unti-unting gumugulong papunta sa direksyon nila. "Ma!" sigaw niya, tumatakbo pero huli na. Isang malakas na kalabog, usok, sigawan at isang imahe ng nanay niyang nakahandusay sa kalsada. Hawak pa rin ang braso ng pulis na yun lang ang naging dahilan para hindi siya tuluyang madurog sa ilalim ng bus. Sa aksidenteng iyon, 2 ang napatay, kabilang ang nanay niya. Pero dosen-dosen ang anong pasahero ng bus at mga sasakyan sa paligid ang naligtas dahil nabalanse o namo ang bus nang pigilan ni Teresa at ng iba ang pagkakagulong nito. Inimbestigahan yun, na ibalita sa TV ng isang araw, tapos nakalimutan ng lahat. Maliban kay Migs. Simula noon, hindi na siya muling nagmaneho sa bahaging iyon. Kung kailangan, umiikot siya sa napakalayong ruta para lang iwasan ang spot. At kung mapipilitan, babagalan siya na parang kailan lang nangyari ang trahedya. Balik sa kasalukuyan. Tahimik si Ramos. Nakikinig. Hindi niya inaasahan na iyon ang sagot sa tanong niya. Sa tuwing dumadaan po ako rito, parang nandito pa rin si Mama. Parang naririnig ko pa yung preno, yung bus, yung sigaw niya. Kaya hindi ko po kayang bumilis. Pakiramdam ko, kapag humarurot ako, nilalapastanga ko po ang lugar kung saan siya huling huminga para iligtas ang ibang tao. Napatingin si Ramos sa bahaging tinuturo ni Migs. Isang ordinaryong bahagi ng kalye. Walang marker, walang kahit anong palatandaan na may nangyaring sakuna doon noon. Ganina po,
Dagdag ni Migs, sabay turo sa sobre sa kamay ng pulis, "Nanggaling po ako sa City Hall. May tumawag po sa akin kahapon, taga LGU. May natabunan daw na lumang case file at gusto raw nilang ibigay sa pamilya ni Teresa Villanueva. Nanay ko. Yan po, yung nasa sobre." Mabilis na napatingin si Ramos sa sobre. Para sa unang pagkakataon, napansin niya ang nakaprint sa ibabaw. Posthumous Award, Medalya ng Pagliligtas sa Buhay, Miss Teresa L. Villanueva. From City Mayor's Office at Traffic Management Council. Nalambot ang tuhod niya. Binuksan niyang mahina ang sobre kahit wala pang paintulot. Sa loob, may kopya ng resolution na nagsasabing kung paanong isang nurse mula sa kalapit na barangay ang tumulong sa isang pulis at isang bata sa gitna ng aksidente sa isang pampublikong bus, dahilan para mailigtas sila at ang marami pang iba. Kasama rin doon ang ilang pirma ng mga taong nagpatotoo at isang pangalan na pamilyar kay Ramos. Testimony of PNP trainee Mark Anthony Ramos, survivor. Nanalaki ang mata ng pulis. Parang biglang bumalik sa kanya ang lahat. Yung usok, yung dugo sa noon niya, yung braso ng babaeng nakahawak sa kanya abang hinahatak niya ang batang kasama niya sa sasakyan. "Teresa," bulong niya, "siya pala, nanay mo." Naguguluhang tiningnan sa ni Migs. "Kilala niyo po yung mama ko?" "Hindi ko lang siya kilala," sagot ni Ramos, nanginginig. "Utang ko sa kanya ang buhay ko." Lalong napuno ng tensyon at pagtataka ang hangin. Ang mga nakikiusyoso sa likod, tinaasan ng tenga. Ako yung pulis na nasa sedan na yun. Pagpapatuloy ni Ramos, halos hindi makapaniwala. Trainee pa lang ako noon. May bata kaming sinasakay papuntang ospital. Nang bumangga yung bus, naipit kami. Akala ko katapusan na namin hanggang sa may tumakbong babae. Ang nanay mo. Napasapo siya sa muka, pilit pinipigilan ng luha. Siya ang unang sumigaw na tumawag ng ambulansya. Siya ang nagbigay ng instruction sa mga tao kung paano pipigilan ang pag-apoy ng bus. Nakaligtas ang bata, nakaligtas ako. Pero siya, hindi ko man lang naipasalamatan ng harapan. Tahimik si Migs. Parang biglang nag-align ng puzzle sa kanyang ulo. "Sir, kayo po ba yun?" Bulong niya. "Ikaw po yung pulis na lagi naming nababanggit ni Mama sa akin. Yung sabi niya, basta buhay siya, sulit na ang sakit ko." Hindi na nakapagpigil si Ramos. Umangat ang kamay niyang may hawak ng sobre, bahagyang nanginginig. "Boss," sabi niya, mabilis na nagbago ang tono mula sa istriktong pulis patungong taong may utang na loob. "Pasensya ka na kung maliit na issue lang ang tingin ko sa kabagalan mo kanina. Hindi ko alam na anak ka pala ni Aling Teresa." Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang ate sa purple na blouse na may hawak ng aso na panganga. Ang lalaking nakadilaw at nakaberde sa likod na palapit, nakikinig. Kinuha ni Ramos ang radyo sa balikat at nagsalita. Base, 10-4. Cancel natin yung preparation sa ticket dito, may special situation tayo. Standby lang muna sa trapiko ha." Muling hinarap ni Ramos si Migs, sabay inayos ang sarili. At sa gitna ng highway, sa harap ng mga nagbubusinang motorista, tumindig siya ng tuwid. Itinaas niya ang kanang kamay sa sentido at buong galang na sumaludo kay Migs. "Para sa nanay mong nagligtas sa akin at sa maraming buhay, walang karapatan ng sinuman, pati ako, na maliitin ang sakit at trauma na pinagdaraanan mo sa kalsadang to." Halos huminto ang oras. Ang mga taong nagagalit kanina ngayon ay napatahimik. May ilan pang nagpapalakpak ng marahan, hindi sigurado. Si Migs na tulala, hawak ang manibela. "Sir, huwag naman po," nahihiya niyang sabi. "Hindi po ang dapat saluduhan ninyo, si Mama po." Wala na siya rito para tanggapin, kaya sa iyo ko'y binibigay bilang anak niya. Pagkakapos ng ilang segundo, ibinaba ni Ramos ang kamay. Kinuha niya ang ballpen at ticket pad, pero imbes na magsulat ng violation, ibang klasing sulat ang ginawa niya. "Anak," sabi niya kay Migs, "may pakiusap lang ako. Hindi kita huhulihin, pero kailangan pa rin nating ayusin ang trapiko.
Gusto kong tulungan kang makadaan dito na hindi lang takot ang nararamdaman mo, kundi pagpupugay. Nakausap ko na ang hepe namin dati tungkol sa accident na yun. Matagal na naming plano na maglagay ng maliit na marker dito pero na-delay. Ngayon na nakita na kita, tulungan mo ako. Bukas, babalik tayo dito sama ang City Hall para maglagay ng maliit na signage o kahit simpleng "In memory of Teresa Villanueva" sa gilid. Nanlaki ang mata ni Migs. Totoo ba yan, sir? Kung papayag ka, tanggo ni Ramos. At ngayong araw, ito ang gagawin natin. Tinawag niya ang iba pang traffic enforcer sa radyo. Base, kailangan ko ng 2 tao sa Section 5 near northbound. Magsiset tayo ng slow down lane. Gusto kong sa susunod na 5 minuto, babagalan ng lahat ang takbo bilang pag-aalala sa nangyaring aksidente noon. Copy, sir. Sagot sa kabilang linya. Lumapit si Ramos sa gitna ng kalsada. Itinaas ang kamay sa mga motorista. "Mga boss," sigaw niya. "Pasensya na sa abala, pero may hihilingin lang kami. Sa stretch na to, sa susunod na ilang minuto, babagal muna tayo para sa isang nanay na nag-alay ng buhay dito para mailigtas ang iba. Pwede ba yun?" Tahimik ang saglit, pero isa-isang nagbukas ang bintana ng sasakyan. May sumigaw ng "Pwede!" May nagtaas ng thumbs up. Yung iba, hindi na nagreklamo. Bagkus, nagbigay pa ng maliit na busina na parang homage. Si Migs, hindi makapaniwala sa nakikita. "Sumama ka sa gitna, Migs," aya ni Ramos. "Ikaw ang mauunang sasakyan. Ako at mga kasamahan ko, kami ang mag-i-escort sa iyo. Pero ngayon, hindi dahil nahuli ka, kundi dahil inaalayan natin ng respeto ang nanay mo at lahat ng biktima ng aksidente sa kalsadang to." Nangangatugma ng tuhod, tumanggo si Migs. Muling umarangkada ang mga sasakyan. Ngayon, hindi dahil pinipilit silang pabilisin, kundi dahil sabay-sabay silang bumagal. Nasa unahan si Migs, hazard on, pero hindi na takot na takot. Sa gilid niya, nakasakay sa motor si Ramos, nakasirena ng marahan, hindi para manakot, kundi parang musika ng pag-aalala. Sa likod, nakapila ang mga sasakyan, mas tahimik kaysa kanina. May ilang nakasabit na kamay sa bintana, kumakaway kay Migs bilang suporta. Yung batang nasa jeep sa likod, itinuro ng nanay ang seda ni Migs at pabulong na nagkwento tungkol sa nanay na bayani. Habang dumadaan sila sa eksaktong lugar kung saan namatay si Teresa, naramdaman ni Migs ang kakaibang gaan. Parang bawat apak niya sa silinyador, hindi na panginginig ng takot, kundi pagpapasalamat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, binuksan niya ng bahagya ang bintana, hinayaang umalis ang pulsada. Parang sumagot ang hangin sa pamamagitan ng malambing na ihip sa kanyang pisngi. Pagbalik nila sa gilid ng kalsada, huminto si Migs at si Ramos para mag-usap. Ang ibang sasakyan nagpatuloy na, pero mas mahinahon na ang pagmamaneho. "Sir," sabi ni Migs, "salamat po. Hindi ko inakala na may araw na magiging ganito ang pakiramdam ko dito. Akala ko habang buhay takot na lang." Umiling si Ramos. Leo, Migs, natatawa siyang nagkamali. Ako dapat ang magpasalamat. Kung hindi dahil kay Teresa, baka hindi ako naging pulis ngayon. At kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na buhay pa pala ang kwento niya sa puso ng anak niya. Inabot ang sobre kay Migs kasama ang license. "Wala kang ticket, boss." Ngiti niya. "Pero may homework ka. Bukas, sabihan mo ang pamilya mo. Maghanda tayo. Kung papayag sila, gagawa tayo ng maliit na programa rito. At kapag nagkaanak ka balang araw, bisitahin mo sila rito, hindi para takutin, kundi para turuan kung gaano kahalaga ang pagbagal sa tamang oras."
Napangiti si Migs kahit basang-basa pa rin ang mukha. Opo, sir. Sagot niya. At pangako, susubukan ko ng mag-drive ng tama. Hindi na sobrang bagal na makakaistorbo. Hindi rin sobrang bilis na makakapatay. Yung tamang bilis na ginagala ng buhay ng iba. Nagkamayan silang dalawa. Sa huling pagkakataon bago maghiwalay, muling sumaludo si Ramos. Ngayon, mas personal, mas tahimik, pero punong-puno ng respeto. Mga kaibigan, salamat sa pagsama namin sa kwento ni Migs at ni Potu Mark Ramos. Isang simpleng eksena sa kalsada na nagsimulang inip at inis, pero nauwi sa pag-aalala sa isang nanay na nag-alay ng buhay dito para mailigtas ang iba. Paalala sa atin ng kwentong ito na sa likod ng bawat mabagal na sasakyan, bawat taong parang istorbo sa daan, maaring may kwentong hindi natin alam. Trauma, sakit o alaala na hindi nakikita sa side mirror. Ang kalsada ay hindi lang para sa pagmamadali. Ito rin ay lugar kung saan pwedeng ipakita ang pagrespeto at pagkilala sa mga nauna sa atin. At minsan, isang pulis at isang driver lang ang kailangan para gawing daan ng galit ang isang daan ng paghilom. Kung ang kwentong ito ay nakapagpatayo ng balahibo sa iyo, nakapagpaluha, o kahit papano'y nagpaalala sa iyo na maghinay-hinay sa pagmamaneho, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may kilala kang Migs or Mark na kailangan lang ng ganitong paalala. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakilos sa iyong damdamin. Mga kwento ng misteryo, bayanihan at simpleng taong nagiging bayani sa gitna ng ordinaryong araw. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Hanggang sa muli, tandaan, sa kalsada at sa buhay may mga sandaling dapat magmadali. Pero may mga lugar na nararapat lang tayong tumigil, huminga at magbigay pugay.